Sinasamba't pinapupurihan ka ng buong puso ko, namamangha. Ihahayag ka sa buong mundo. Ako'y handa sa pagkilos, Panginoon. Sinasamba't pinapupurihan ka ng buong puso ko, namamangha. Ihahayag ka sa buong mundo. Ako'y handa sa pagkilos mo. Handa po, O Diyos, ang bawat isa na makinig ng iyong salita. Every one of us, Lord God, give us the right understanding, O Lord God. Anoint each and every one of us, Lord. Pati yung mga nasa online, Lord, na nakakonect, O Lord God. Bawat salita mo, Panginoon, magbigay ng kaliwanagan, ng kalakasan, Panginoon, ng kaunawaan. At the same time, Lord, mamumuhay ng katuwiran sa pamamagitan ng iyong salitang aming napag-aralan. Father, we thank you. Puspusin mo ang bawat isa, Panginoon. Bawat nakakonect, Lord God, may mangyayaring maganda, O Lord God. On this second quarter of this year, 2025, we will become fruitful, Lord God. Hallelujah. Salamat po, Lord God. Pagpalain mo po ang bawat isa. In Jesus' name. Everybody say, Amen. Take your seats. Praise the Lord. Hallelujah. Okay. Yan. Praise God. Hallelujah. Sang kabutihan ng Diyos sa bawat buhay ng bawat isa sa atin. Glory to God. Amen. Mahalaga, ulitin ko, na meron kang relasyon sa Diyos. Mahalaga na kilala mo ang Panginoon. Mahalaga na tumitibay ka sa Diyos. Mahalaga na lumalalim ka sa pagkakilala sa Kanya. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Yeah. It's so important. Kaya nga po, hallelujah, pinag-uusapan natin, kasi this year is a year of fruitfulness. Pero dapat establish po tayo, kasi kung hindi tayo establish, hindi tayo magiging fruitful. Kaya nga pinag-uusapan natin yung mga important things to become fruitful. Praise God. Amen. Praise God. Amen. Glory to God. Hallelujah. Ang ating topic, praise God, is all about loving God, the greatest commandment. Ano ang topic natin? Pakiulit. 1, 2, 3, go. Mas masaya at mas malakas. 1, 2, 3, go. Loving God, the greatest commandment. Praise God. Hallelujah. It's so important na kung saan matutunan natin, higit sa lahat, mahalin natin ang ating Diyos na buhay. Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. It's agape kind of love. It's not a filial love, but agape kind of love. Praise God. Hallelujah. Decision po yan. Mahalaga na kilalanin mo ang Diyos at mahalin mo ng lubusan ang Diyos. Tayo magbasa ng kanyang banal na kasulatan sa Matthew chapter 22, NIV, verse, Matthew chapter 22, verse 32, ito, 22, 37, I think. Sinimulan ko sa, ano ba to? 35? Bakit mali dito? Ayan. One of them, sabi niya, an expert in the law, tested him with this question. May isang tao, lumapit kanino? Kay Jesus. Sino ang taong ito? Ang description ng Bible is expert in the law. Expert in the law. So it means, knowledgeable siya kasi expert in the law. Praise God. Knowledgeable siya. Matindi ang kanyang kaalaman sa batas. Praise the Lord. Amen? Oh. Pero ang kanyang nilapitan para itest, subukan, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sinubukan niya sa pamamagitan ng ano? Ng tanong. Ano ang tanong? Sabi niya, Teacher, which is the greatest commandment in the law? Ano ang pinakadakilang utos
Praise God. Sa batasan ng pinakadakilang utos at itong sagot ng ating Panginoon na dapat maintindihan ng bawat isa. Kayo ang magbasa sa sagot ni Jesus. 1, 2, 3, go! Malakas! Yeah. Go! Lahat ng babae, malakas, go! Lahat ng lalaki, go! Lahat ng naniniwala at nagmamahal sa Panginoon, go! Ba't ko inuulit? Kasi ang sabi ng Bible, description, the greatest commandment. Alam natin to. But the thing is, dapat wag lang manatili sa ating kaisipan na alam natin to. Ang tanong natin ay ano? Mahal nga ba natin talaga ang Diyos natin ng buong puso? Ng buong kaluluwa? Ng buong isipan? Praise God. Yan ang tanong natin. Hallelujah. Ang hanap ng Diyos yan ay hindi lang yung sinasabi mo, kundi yung talagang nakikita at ginagawa mo. Praise God. Kasi it can be tama ang sagot mo, but the thing is, hallelujah, hindi naman talaga nagpapakita ng katotohanan na mahal mo talaga ang ating Panginoon. Ang description ng Bible ay ano, love the Lord your God with all your heart. Check yourself. Ask yourself. Praise God. Haharap tayo sa Panginoon. Is it truly we love the Lord with all our hearts? Ng buong puso? Paano ka magmahal? Praise God. Paano ka magmahal? Praise God. Hallelujah. The thing is, ito ay intended lang sa Diyos. Love the Lord your God with all your heart. With all your soul. With all your mind. That kind of love is intended only for Him. Hindi sinabi sa maajowa mo, sa asawa mo, sa nanay mo, sa tatay mo, that love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Sa ibang version, with all your strength. That kind of love, again, is intended for God. Praise God. Kaya nga, titignan natin. Hallelujah. Mahal ba natin talaga ang ating Diyos na buhay? Kasi kung mahal natin ang Panginoon, love conquers all. Do you believe that? Amen. That love conquers all. Tingnan mo, pag may pag-ibig, sasagasaan ng lahat, pagtatagumpayan ng lahat, basta't pag-ibig ang pinag-usapan. Tama po ba yun? Harangan mo ang isang taong umiibig, hindi mo maharangan. Pagbawalan mo ang isang taong umibig, hindi mo pagbabawalan. Bakit? Gagawa ng paraan yan, basta't umibig. Tanong, kay Lord, ganun ka ba? I repeat, hindi po pwede. Isang pag-ibig na kung saan ay mas hihigit sa pag-ibig natin sa Diyos, hindi po kalugod-lugod sa Diyos yan. I repeat, kaya check mo, baka naman mas mahal mo ang jowa mo kaysa sa Panginoon. Praise God. Mahal mo ang parents mo kaysa sa Lord. Hindi ko sinabing huwag niyong mahalin. Don't get me wrong. But the thing is, hindi po pwede nahihigit ang pagmamahal mo sa kanila kaysa sa Diyos. Bakit? Kasalanan po yan. Ang Bible mismo nagsasabi, kasalanan po yan. Walang sumasagot. Kaya nga, you need to check yourself. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga, loving God, it's the greatest commandment. Amen? This is the first and the greatest commandment according to verse 38. Praise God. 39. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. Praise God. Pagdating naman sa neighbor, it can be your neighbor, can be interpreted to your relatives. Not just your neighbor, hindi lang yung katabi mong bahay, kundi immediate, yung iyong relatives, kamag-anak. Mahalin mo sila ng katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Praise God. Kaya nga,
titignan natin, i-check natin ulitin ko, praise God, kasi pag oras na mahal mong Panginoon, kaya mong i-sacrifice ang lahat na ipapakita mo yan sa pamagitan ng ginagawa mo. Hindi ng tuwing linggo, kundi yung araw-araw. Praise God. Ang totoong nakakilala sa Panginoon at nakaranas, nakatanggap talaga ng totoong buhay na walang hanggan ay yung totoong nagmahal sa Diyos. Ikaw ang makakasagot niyan at hindi natin pwedeng anong tawag nito? Itago. No, that's the right term. Hindi natin pwedeng ilihim yan kay Lord kasi alam niya ang puso natin. Alam niya ang isip natin. Kaya nga, unahin at tingnan natin, totoo nga bang lubusan nating mahal ang Panginoon? Ulitin ko, ang totoong nakaranas ng kaligtasan ay yaong totoong nagmahal sa ating Panginoon. At yung totoong nakaranas ng kaligtasan, sinuko ang lahat. May mga pagkakataon na dumarating ang panghihina. Pero, alam mo si Lord, ibabalik at ibabalik ka. Praise God. Basta. Pero, praise God, kaya nga, tanggal dito ang pagiging sympathizer, pretender. Pag totoong mahal mo si Lord, hallelujah, isinusuko mo ang lahat. At higit sa lahat, siya ang dapat masunod sa lahat. Yan ang totoong nakaranas ng buhay na walang hanggan. Amen? Loving God is not just a feeling, but a commitment of our entire being. Kaya nga, maging sa kanyang salita, paano mo iniintindi ang salita ng Panginoon? Is it in accordance to yourself only kung paano mo interpret ang salita ng Diyos? Ang Bible, pag masakit, isasantabi mo. Pag ayaw mo, isasantabi mo. Ikaw lang ang nag-i-interpret sa sarili mo. Delikado po yun. Praise God. Ang kailangan na mag-interpret ng salita niya ay ang banal na Espiritu. Kaya nga ang salita ng Diyos, masakit talaga ang salita ng Diyos. Kahit sinong pinakamalambing na mag-preach dito, ay still masasaktan at masasaktan ka. At pag nasasaktan ka at mababaliwala yung salita na narinig mo, hindi sa Holy Spirit yun. Bakit? Hebrews chapter 4, verse 12. Ang salita ng Diyos ay tulad ng tabak, a double-edged sword, magkabilay talim. Kaya masakit talaga yan. Masakit talaga. Kaya sa totoo lang, pag oras maririnig mo, masakit talaga. 2 Timothy chapter 3, verse 16. Na ano yun? Ang salita ng Diyos ay use what? Teaching, rebuking, correcting. Kaya nagtutuwid, nagsasakit. Ang pinakamahirap sa lahat ay Kasi pag correction, masakit. Lalo nang mas masakit yung rebuking. Kasama yun sa salita ng Diyos. Ang rebuking kasi, pag tinagalog mo, rebuking. Rebuking. Praise God. Masakit talaga. Masakit talaga. But the thing is, pag Holy Spirit ang nag-interpret niyan, alam mo, magbabago ng buhay. Kaya ang totoong nagmamahal sa salita ng Diyos, nawa ang banal na Espiritu ang siyang pumuspot sa bawat isa na habang nakikinig tayo ng salita ng Diyos ngayon ay praise God, hindi babaliwala, hindi ignore. Kasi yung word na ignorance, ang root word niyan ignore. Yung ignore, babaliwalain mo, walang magiging epekto sa buhay mo. Ang totoong nakakilala sa Panginoon at nag-i-interpret sa bawat salita ng Diyos na naririnig mo ang Holy Spirit, magkakaroon ng conviction. Amen. Praise God. Nasasaktan ka pero nababago ka. Ang mahirap, kaya nga buhay sa atin, buhay na buhay ang Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon ay maliligtas. Maging buhay dapat sa atin yan. Magkaroon tayo talaga ng takot sa ating Panginoon. Hello, amen? Amen. Si Roger, ito si Roger, pag nagpapadala ng balita ito sa akin, kung hindi sinaksak sa leeg. Kahapon, pinadala na huli, may tumalon sa 4th floor. Nakaklase niya. Batchmate mo lang.
Itinulak mo ba? Hindi, akala ko tinulak mo. Nagpakamatay daw, tumalon mula sa 4th floor. Patay. Nakakamatay pala yun? Naniniwala ka doon, Joey? Nakakamatay? Subukan mo nga. Hindi. Joke lang. Praise the Lord. Tingnan mo, because of depression, of whatever, may problema ka, depressed ka, whatever, haharap tayong lahat sa Panginoon eh. Huwag natin kikitilin ang buhay natin. Bakit? Mananagot din tayo. Kaya nga, salita ng Diyos ang dapat na nag-i-interpret at dapat na nararanasan natin ay ang kilos ng banal na Espiritu, hindi sarili. Hindi pwedeng interpret mong salita ng Diyos nang ayon sa iyong sarili. Hindi pwede. Kundi ayon sa banal na Espiritu. Na kumikilos habang nakikinig tayo, nagbabasa tayo. Praise the Lord. Amen? Kaya nga, loving God is not just a feeling, but a commitment of our entire being. Praise God. Amen. Hallelujah. Glory to God. Religion is knowing God. Spirituality is loving God. Praise God. Hallelujah. Kaya mahalaga, ulitin ko, hallelujah, na sa bawat punta natin sa church, Sunday lang tayo nagkikita eh. Yung Wednesday nga, hindi mo madatinan eh. Virtual na lang yun. Praise the Lord. Hallelujah. Paano yun? Sa totoo lang, pag in love ka kay Lord, dapat araw-araw talaga yun. Pag may jowa ka, once a week ka lang ba kayo magkita? Baka oras-oras eh. Bakit? Ngayon, magkikita na kayo eh. Praise God. Kung titingnan kaya yung oras na ginugol mo sa cellphone. Ngayon, may weekly di ba? May weekly. Sa akin yan, yung weekly paano ginamit ang cellphone, lumalabas sa akin eh. Lumalabas din ba sa inyo? Yung merong ganong weekly kung ilang oras ang... Meron din ba sa cellphone yung ganon? Lumalabas? Yung ginugol mo, kaya sa akin may ganun eh. Kaya alam ko eh, na ganyan eh. May nakalagay 9 hours. Average mo a day is 9 hours. Na ganyan. Yung minsan naman, 12 hours. Pas, pambira. Naubos pala yung aking ganito. Titingnan mo eh. Anything, everything ngayon, matindi ngayon eh. Nalaman ko kay Charmaine, hindi na lang pala Google ngayon. Meron na palang ChatGPT ba yun? Tapos may AI pa. Ngayon, alam mo, pinaparalyze ang tao eh. Bakit? Hindi na mag-iisip ng sa kanya. Ngayon, kasi, dati-rati, pag may assignment ka, kukuha ka ng encyclopedia. Magbabasa ka nun. At may matindi nun, may kaya lang ang may encyclopedia. Bakit? Magkano encyclopedia? Pambihira. Encyclopedia Britannica, Collier's. Ang ate ko, meron siyang encyclopedia, bumili nun. Pero kamahal nun. Ang ate, Collier's Encyclopedia. Kalaban niya ng Britannica. Doon ako nakakuha. Pero hindi ko nabasa yun. Pinapakialaman ko lang. Pero nung naging preacher na ako, pinakialam ko yun. Kasi may nakita ko doon, Encyclopedia of Quotation. Sa kapal-kapal ng Encyclopedia of Quotations, 2 lang ang aking na-memorize. Yung the winds and the waves are always on the side of an ablest navigator. Doon sa Collier's Encyclopedia ko nakuha yun. Praise God. Hallelujah. At saka yung, if you drink to drown your sorrow, you should be told that sorrow knows how to swim. Kaya kung umiinom para lunurin mo ang iyong kalungkutan, ay dapat kang sabihan na ang kalungkutan marunong lumangoy. Praise God. Yung mga ganong bagay. Pero ngayon, hindi na. Madali na lang mag-research. Madali na lang. Napakadali na lang. Kaya ngayon, anything, everything. Halos hindi mo na gamitin ang isip mo. Matindi. Ewan ko na lang, sa math yata ang wala. Meron ba yon? Meron din? Ganon. Pati sa math. Alimbawa, yung assignment nyo na andun na. Pambirang patis yan talaga.
Kaya yung mga ganyan na ano, yung mga ganyan sa math, ganyan ano, hindi marunong magkwenta yan ng sarili nang walang ano, calculator. Hindi marunong magkwenta. Kaya tanggalan tayo ng calculator, pabilisan tayo ang magkwenta. Sige, dali. Kasi bakit? Lahat ay ano, provided ni. At pag nakasanayan mo, lahat provided. Paano na lang kung wala na yung mga sinasandalan mo? Hello, amen? Amen? Naalala ko yung pinapanood ko na kung saan, isang magama na kung saan yung anak na babae, maliit pa lang siya, tapos yung daddy niya, mahal na mahal niya daddy niya. Mahal na daddy niya. Sabi niya sa dad, hallelujah, dad, sabi niya, ipagmamalaki mo ko. Sabi ng anak na babae, dad, pagdating ng araw, pagmamalaki mo ko. Gagawin ko talaga ang lahat na darating ang time, ipagmamalaki mo ko, dad. Nagsikap po yung batang babae. Nagsikap talaga ng gusto. Nag-aral talaga ng gusto. Medyo nalayo siya sa daddy niya, nag-aral siya. Pagkatapos magtapos ng pag-aralin siya, nagtrabaho, nagsikap, hanggang sa hindi niya tinatagpo ang daddy niya hanggat hindi niya nakamtan yung word na success. Tinatext siya, chinachat siya ng kanyang daddy niya na kung saan, kamusta ka? Kailan mo ko dadalawin? Dad, malapit na. Ipagmamalaki mo ko. 1 year after, kamusta na? Malapit na, dad. Pupunta na ako dyan. May pagmamalaki mo na ako. Tapos last niyang dad, sabi niya, anong tinat siya ulit? Kamusta na? Papunta na po ako dyan. Pagdating niya, yun palang last niya na nag-chat yung daddy niya ng kamusta ka na? That was 1 year. Asa hospital na pala siya. Dumating lang siya sa hospital, dying na yung daddy niya. Nasabi niya, dad, pagkakita, successful siya. But the thing is, huli na ang lahat, namatay ang daddy niya. Sakit yun, ha? Alam niyo, ayoko manood ng mga ganun, na drama, sa totoo lang. Pero tinapos ko yung maikling yun. Sabi ko, ang hirap, Ang hirap. Kung saan? Kasi, kailan ka matatauhan na ang pagmamahal na iuukol mo sa Diyos ay yung huli na ang lahat. Success here on earth is nothing compared to eternity. Hello! Praise the Lord. Glory to God. Amen? Praise. Kumalat yung ganyang sigaw na preaching sa Korea. Praise God. Na ilan doon napatalon. Doon po ako medyo masakit at naawa pati sa akin yung mga Koreano kasi andyan sa sahig. May upuan, sandalan pero nasa lapag. Ang hirap na hirap. Nakita ko ng Koreano tinalabit na ako. Sabi niya, sit here. Sabi niya, umuha niyan. Ganyan. Umuha niyan. Ang bihira. Kaya, yung 1 week namin doon, talagang groggy ako. Hindi ako pati pagtulog kasi sa lapag po kami. May manipis na foam. Hindi ako talaga makatulog ng maayos. Pagkatapos may mga music habang natutulog sa kadahilan ng ang lalakas maghilik ng katabi ko. Babangon ako, ganyan, naku po. Pero enjoy pa rin dahil napagtagumpayan namin. Yung inaalala ko po na paano siya, si Pastora, doon sa lamig. Kasi biruin mo, pag nag-aircon kami, 26 pinakamalamig. Gusto 28. Sabi ko, wag na tayong mag-aircon. Pawis na ako. Pawis ako. Doon, wala siyang magawa. Doon siya walang magawa talaga. May one time, first night namin, pinutol ko na yung cellphone ko. Lumabas ako, naiihi ako kasi ang layo eh. Siguro ang CR mula dyan hanggang sa yung gate doon sa hindi yung dito, yung gate doon ang CR, maglalakad ka. Paglabas ko, kasi may heater eh, naka-t-shirt lang ako, tapos yung naka-jogging pants. Naku, nanginig ako. Pagbalik ko, nanginginig talaga. Yung pala negative 1 na pala noon. Negative 1 na. Nag-negative 5 po doon, nakaranas kami ng snowflakes.
Tapos sabi ko, snowflakes, oh. Pasok kayo. Bakit? Meron din doon? Meron. Ano? Skyflakes. Yellow, yung may tubig doon, yung parang nagyayelo. Kala mo, inangat nga ni Bishop Larry, kala mo yung bubog eh. Yellow yun, -5. Kaya. Tindi. Pero pagdating ko sa akin, makita ko, wala ng dugo. Takot ko, walang dugo yung kamay ko. Parang kamay ng bangkay. Parang kamay ng bangkay, nakulubot, tapos walang dugo. Sabi ko, pasok tayo. Pasok tayo. Kasi kala ko, kamay ng bangkay eh. Pero anong kinalaman nito sa tinutukoy ko dito? Wala, siningit ko lang. Praise the Lord. Ulitin ko, what is success here on earth? Pagdating mo sa harapan ng Panginoon, baliwala yan. Kapahamakan lang. Bakit? Nung nandito ka, hindi ka nag-uukol ng buhay, ng oras sa Diyos. Hindi ko to sinasabi para takutin kayo. Ito'y sinasabi ko para magkaroon kayo ng takot sa Panginoon. Hindi para takutin, kundi magkaroon ng takot sa Diyos na ang bunga nito, palapit sa Kanya, gawin mong totoo ang iyong pananampalataya sa Diyos na buhay. Amen? Praise God. I repeat, religion is knowing God. Spirituality is loving God. Love is the greatest. Did you know that the best vengeance of them all? Love is the greatest and the best vengeance of them all. So instead of cursing, learn to bless them. Hindi madali itong sinasabi ko. Pati sa akin, hindi ito madali. Naintindihan niyo ba ako? Itong pinag-usapan natin. Love is the greatest, the best vengeance of them all. Biruin mo, ang pinakamatindi raw na ganti ay pagmamahal. Kaya kung may galit ka, may taong galit ka sa kanya, ang pinakamaganda raw na ganti ay mahalin mo siya. Mahal na mahal kita, sobra ka. Mahirap gawin to, ha? Mahirap gawin to, sa totoo lang. Ako rin mismo, mahirap gawin to, ha? Mahirap. Yung bang gigil na gigil kang tao, mahal na mahal kita. Kasi sa totoo lang, bilang human, di ba? May tendency talaga eh. Yung masakit, isipin mo lang yung mga masasakit na nakaraan na nangyari sa buhay mo. Di ba? Masarap. Di ba? Pero, love is the greatest, the best vengeance of them all. Ang bihira. Amen? Yung may utang sa'yo na pinagtaguan ka, then suddenly, nakita mo. Di ba? O yung may gumawa sa'yo ng pagbibintang. Pinagbintangan ka na nanguha ka ng pera. Pambira. Ang sakit nun. Pag may glang binabalik sa iyon, anong maalala mo? Ang sakit nun, di ba? Praise the Lord. Masakit. Yung may nagawan ka ng mabuti pagkatapos. Ang sakit nun. Hindi mo makakalimutan. Lalo na, pag titingin ka sa kamay mo, titingin ka sa orasan, may maalala ka. Ang sakit nun. Ang sakit nun. Pero bigat nito love is the greatest, the best vengeance of them all. Sakit nun. Walang halong biro. Ang sakit yun. Pero hindi ito eh. Kahit masakit. Praise the Lord. Glory to God. Hey, loving God is the greatest commandment. Hindi natin pwedeng ito. Tutuhanin natin talaga to. Kaya nga, gaano kalaki ang pagmamahal mo sa Diyos? Ulitin ko. Praise God. Merong dalawang dapat mong mapagtagumpayan na kaaway ng Espiritu. Ang demonyo at ang sarili mo. Praise God. At ang pinakamahirap na kaaway yan ay hindi ang demonyo, kundi ang sarili mo.
Hello, amen? Ang demonyo mapapalayas, ang sarili mo hindi. Me, out. Hindi mo mapapalaya. Kaya nga, love is the greatest, the vengeance of them all. Pagdating pa naman dyan, ang titignan mo lagi, pag ganyan ang titignan mo lagi, hindi ikaw ang titignan mo yung ano. Hello, naintindihan nyo ba ako? Lalo na pagdating sa correction, hindi mo lang titignan yung sarili mo Sa chinecheck sa'yo ang titignan mo yung nagko-correct sa'yo Ang masama, hindi yung sarili mo Ang laging masama, yung nag-check sa'yo at nagko-correct sa'yo Tama? At pag ganyan ka, makasarili ka, nagtrabaho ka, na lagi kang tama, nako, walang trabahong tatagal sa'yo. Praise the Lord. Hello, amen ba? Eh, anong dapat? Instead, sabi niya, of cursing, learn to bless them. Kaya mo bang sabihin, doon, sa mga kinagigigilan mo, sabi ko, I bless you. I bless you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Pambira yan. Praise the Lord. And everybody say, Amen. Pambira. Grabe, ibang klase yun. Hindi madali ito, sa totoo lang. Hindi madali ito. Hindi ito madali. Amen. Pero dapat nating matutunan. At ang ating connection dapat yan, number 1 sa Diyos. Praise God. Hello, amen? Why? Kasi instead of cursing, you need to bless them. Why? Ito ang principle. What you give, it bounces back. This is the principle. What you give, it bounces back. Anong binitawan mo? Babalik sa'yo. Basurang itinapon mo, babalik sa'yo. What you give, it bounces back. Anything that you give, bounces back. So if you utter blessings, it will bounce back to you. Kaya pag binless mo pala yun, hallelujah, tanggapin man niya o hindi, babalik sa iyo. Praise the Lord. Hello, amen? Kaya huwag mo sasabihin, matodas ka na sana, babalik sa iyo. Dapat umiilag? Hindi, babalik sa iyo. Hindi mo yun mailagan. Hindi mo mailagan yan, Joey. Babalik sa iyo yun. Babalik sa iyo. Ano mang binigay mo, babalik sa iyo. Kaya nga, may dala ka dyan, babalik sa iyo yan. Yung dala mo, babalik sa iyo yan. Babalik sa iyo yan. Gusto mo bang maraming bumalik? Sa linggo, magdala ka uli. Babalik sa iyo yan. Praise God. Gusto mo pala O di, sa linggo, magdala ka uli. Babalik sa iyo yun. Praise the Lord. Hallelujah. Parang napatingin ka kay Bunga. Praise the Lord. Siya nangingi ka sa kapatid mo, siya ang dumaan. Pambira, no? Intindi, no? Praise the Lord. Anything na bibitawan mo, babalik sa'yo. Ay, di wala na lang akong bibitawan. Ay, di wala rin babalik sa'yo. Pero kung blessing ang binitawan mo, blessing din ang babalik sa'yo. Pero kung sumpa, yung sumpa din ang babalik sa'yo. Praise the Lord. Hello, amen? Hindi natin madadaya ang Diyos. Maliwanag. Anong tinanim mo, aanihin mo. Praise the Lord. Amen? Paano po kung wala akong itananim? Wala kang anihin. Don't expect breakthrough rin pag hindi ka marunong magtanim din. Bakit? Wala kang binibitawan. Wala ka rin anihin. Mahirap. Hindi ko kinikos. Hindi ka rin makaka-breakthrough. Hello, buhay pa ba kayo? Praise God. We have to establish active, intimate, loving relationship with God. Tindi niya na. Active na, intimate pa. Active, intimate, loving relationship with God. Yan ang dapat daw na ma-establish natin. First and foremost, because loving God is the greatest commandment. Ano yun? Active, intimate, loving relationship. Praise God. Amen. I repeat, active, intimate, loving God relationship. Ang pagmamahal dapat sa Diyos ay active. At saka intimate dapat. Hallelujah. Amen. Kasi pag intimate, may bunga yan. Pag intimate, may bunga yan. Walang mali siya.
Ito isa mag-asawa lang. O, pag ang mag-asawa naging isa, intimate relationship, nagkakaanak, merong bunga. Ganun ang isang totoong active, intimate, loving God relationship. May bunga. Pag walang bunga, hindi yan intimate relationship. Hindi active yan. Dapat may bunga. Glory to God. Sana naiintindihan natin. Amen. Kaya nga, pag nakilala mo siya, minahal mo ang Diyos, nawawala unti-unti yung pagiging makasarili. Nawawala unti-unti yung pagiging makasarili. Amen ba? Yeah. Lalo na yung hindi marunong magpaturo. Sa Korea, may pinagsabihan ako. Praise God. Sa kadahilan ng mahalaga yun. Sabi ko, mahalagang matutunan mo yan, bro. Malapit sa akin yun. Kaya kailangan ko sabihan. Hindi ko na kailangan sabihin ng pangalan niya kasi kilala niyo siya. Makikita na siya mamaya eh. Kaya hindi ko kailangan sabihin, baka umulan eh. Oh, yeah. Praise God. Pinagsabihan ko siya na bro, ang kagandahang loob ay maganda. Pero may pinipiling lugar. Sabi ko, ulitin ko, ang kagandahang loob ay maganda, pero may pinipiling lugar. It can be sa Pilipinas, kagandahang loob. Pero sa abroad, it can be kapahamakan mo. Kapahamakan mo. Sabi, parang baliwala lang sa akin, hindi ako nagyabang sa kanya, hindi ako nagyayabang, bro. Pero sabi ko, etong Korea, ika-12 bansa na napuntahan ko, hindi ako nagyayabang sa'yo. Pero lagi yan na sa orientation, na anumang makita mo, huwag kang makikialam dahil ibang usapan yan, pwede mong ikapahamak. Pag may nakita ka dyan na matandang babae na dapa o kaya may dala, bubuhatin at tutulungan mo, delikado. Nung una, parang binabaliwala niya, isa kong kaibigan na taga-Paranaque rin, nakasama namin, nagsabi, sa Dubai may nangyari, nadapang matanda, may dala, tinulungan. Nung hinuli yung matanda, pati siya, yung tumulong, hinuli rin. Kaya nga, hindi po pwede na yung kagandahang loob natin sa Pilipinas, pwede. Pero, sa ibang lugar, hindi applicable yun. Sa aeroplano, pag abroad ka, ay merong maglalagay, hindi kayang ganyan, wag ikaw. Ang right person doon, tatawag ng crew. Yung crew, siyang magsasabi. Bakit? Kasi lahat yan may CCTV yan, kita yan lahat. Delikado. May nakulong na dyan. Bakit tumulong? Yung pala, kontrabando. Nako po, delikado. Hallelujah. Kasi 2 times 2 times na nangyari. Sabi ko, sinasabihan na kita. Makinig ka. Ayaw kong mawalan ng kumpare. Hindi nyo sa kilala. Praise God. Hallelujah. Mahalaga na nakikinig. Ang pinaka nakakatakot ay yung wala ng pinakikinggan. Kasi ang isang bagay na narinig mo ng paulit-ulit, mababaliwala na yan sa'yo. Bakit? Magiging immune ka na eh. Kaya nga mahirap na nauulit-ulit at hindi nababago. Bakit? Magiging immune ka na eh. Yung salita ng Diyos, hindi po pwedeng maging immune ka dyan. Hello? Amen? Kaya ako ay nagpipreach ngayon bilang tatay nyo sa pananampalataya, nanawa ang kumilos ang banal na Espiritu. Paano mo i-interpret ang salita ng Diyos? Paano mo ito tinatanggap? Ayon ba sa iyong pangunawa o ayon sa banal na Espiritu? Yan yung kasama sa pagmamahal sa Diyos. Amen? Amen? Praise God. Hallelujah. Hindi na papansin. Gusto ko magsalita ng malambing eh. At ito yung malambing kong salita. Pero minsan, ang dating pa rin ay kasi nga, yung intonation ko ganun talaga intonation ko. Kahit na lambing na, medyo may diin. Praise the Lord. Pero itong salita na narinig nyo ay salita ng pagmamahal. Sana banal na Espiritu ang kumilos para tama ang interpretation natin. Amen.
Kaya matutong makinig. I repeat, sabi mo nga sa katabi mo, matuto kang makinig. Pati yung mga nasa online, matutong makinig. The question is, how do you listen to God? The question is, how do you listen to God? Kasi yung pakikinig, simple teaching lang yan eh. Ang pakikinig, hindi nga kailangan ituro na eh. But the thing is, paano mo naintindihan yung listen? How do you listen to God? Kasi pwedeng, yung iba nakinig, narinig. But the thing is, hindi pala talaga nakinig. Bakit? Pasok dito, labas dito. Hindi yung pakikinig. Mali yun. Mali yun. Praise God. The question is, how do you listen to God? The moment you learn to listen to God, did you know that listen and the word silent are same letters nandun? Tingnan nyo, yung listen, silent. Kaya how do you listen to God? We need to keep, hindi sinabing keep silent, keep quiet. At minsan kasi, pag sinasabihan ka, hindi mo pinapakinggan yung sinasabi sa'yo. Ang iniisip mo, yung isasagot mo. Tama ba ako? May tama kayo. Nasubukan nyo ba yon? Na sa halip na pakinggan yung sinasabi, ang iniisip yung isasagot. Meron akong ganyang kakilala rin. Kumpare ko rin yun. Hindi nyo kilala yun. Darating din siya mamaya. Sabi ko, bro, answer the question. Don't explain. Answer the question. Listen carefully. Mahalaga ang pakikinig. We need to keep quiet because we cannot listen without being quiet. Subukan niyo na yan. Sa isang room, sabay-sabay kayo nagsasalita. Magkakaintindihan ba? And we cannot understand without listening. Hindi mo maintindihan pag hindi ka marunong makinig. Hello? Amen? What is the foundation of relationship? Answer. Communication. Foundation of relationship, paano mo mahal? Paano mo ipapakita na mahal mo ang Diyos? Paano mo may kapakita na mahal mo ang iyong mga mahal sa buhay? Sa pamagitan ng, ang foundation ng relationship is what? Communication. Kaya ang pundasyon sa relasyon natin sa Diyos, communication. Anong communication natin sa Diyos? Ano pa? Meditation. Prayer and meditation. Yan ang pundasyon. Kaya nga, kung hindi ka marunong mag-pray o tamad ka mag-pray, wala ka pang relasyon talaga sa Diyos. That's the truth. Hello? Amen? Amen. Hindi yan pang ano. Kundi talagang yan ang katotohanan. Sasabihin ko talaga, pag hindi ka nag-pray, wala ka pa talagang relasyon sa Panginoon. Hello? Amen? Amen. Kasi ang relasyon, two-way yan. Nag-pray ka, ikaw nagsasalita. Pag nagbabasa ka ng kanyang salita, siya nagsasalita sa iyo. Paano yun kung hindi ka nagbabasa? Paano yun kung... Kasi minsan, totoo lang, real talk. Isa minsan sa pagkahirap magbasa ng salita ng Diyos. Sabi niyo ano? Isa pa? Kakatamad di ba? Nakakatamad eh. Kaya ang problema naman talaga, kung bakit hindi ka nagbabasa, hindi naman dahil sa busy ka eh. Hindi tinatamad ka. Real talk lang. Tinatamad ka talaga. Tama? Tinatamad ka. Anong katibayan na tinatamad ka? Tino, pag nagbabasa ka, inantok ka. Lalo na kung ang posture mo pag nagbasa, nakahiga. Kakatamad eh. Yan ang number one reason bakit hindi ka consistent magbasa araw-araw. Checking lang. Hindi ako nagpapatama. Kundi nangangaral lang ako ng may tinalamaan. Kasi checking yan ng pagmamahal natin sa Diyos. Hello, amen?
Amen? What's the foundation of relationship? What is the foundation of communication? Pakibasa. The foundation of relationship is communication. And what is the foundation of communication? Kung matibay ang relasyon mo, maayos ang komunikasyon. Ang maayos na komunikasyon, marunong makinig. Buhay pa ba kayo? Listening to God is called meditation. Praise God. Meditation is a higher level of prayer. Meditation is more than talking to God. Why? Listening yan sa Diyos At mahirap mag-meditate nang wala kang alam sa salita ng Diyos. Praise the Lord. Amen? Praise God. Hallelujah. Ako, matagal na ako kasing pastor. Pero alam mo, pag matagal ka na ring believer, sa totoo lang, at nakapagbasa ka na, alam mo, may mga pagkakataon, minsan, bigla ka na lang matatawag, bigla ka na lang yung na-meditate mo, madali mong i-share sa iba. Kasi may bigla ang ganyan Hindi po pwedeng, bakit ako, ba't ako? Hindi ka naman panigi, pero puro bat ka. Ba't ako? Pero pag may meditation ka, nagme-meditate ka, marunong ka makinig, hindi ka mahirapan mag-share ng salita ng Diyos. Praise God. Hello, amen? Amen po ba? Sana lumalim ang relasyon natin sa Diyos. Sana lumalim ang pagmamahal natin sa Diyos. Sana ma-establish itong greatest commandment na ito na ibinigay ng Diyos, which is loving God. Hello, amen? We must learn to listen to God. Why? Because our God is a listening God. Hello, buhay pa ba kayo? May natututunan ba kayo? Hindi nyo ako binobola, ha? Praise God. Learn to listen to God. Why? Our God is a listening God. Nakakahiya kaya yung pinapakinggan ka, pero ikaw hindi marunong makinig. Hello, amen? Praise the Lord. Lalo na yung ibang hindi ka boss, subordinate ka. Yung boss mo nakikinig, pero ikaw hindi marunong makinig. Kakahiya yun, ha? Nakakahiya yun. Amen? At kung sa boss mo, nakakahiya, hindi ka nakikinig sa kanya, hindi lalo na sa Diyos. Praise the Lord. Lalo na sa Diyos. Amen po ba? Sana lumalim ang pagmamahal, ang pag-ibig natin sa Diyos. Praise the Lord. Amen? Expert says, the best communicators are not really the talkers, but the listeners. Expert daw nagsabi niyan. Ang totoo, ang best communicators, ay hindi yung talker. Sino? Yung listener. Praise God. Praise God. Praise the Lord. May nanonood? Praise the Lord. Hallelujah. The true wise are those listeners. Ang totoong matalino ay nakikinig. Naalala ko, may naging kaklase ko, elementary, pati sa high school, naging kaklase ko yun. Alam niyo, pagdating sa recitation, hindi nga nagtatas ng kamay yun Hindi siya nagtatas ng kamay. Pero pag tinawag siya, hindi nagkakamali. Talino, mataas ang grade niya. Ang taas ang grade niya. Kami naman, pag recitation, lalo na pag hindi ako nakapag-review, ako ang number one na, Ma'am. Hindi ako tatawagin kasi nakapaghanda si Damyas. Hindi niya alam, hindi ako nakapag-review. Subukan niyo akong gayahin. Sige. Pag kayo tinawag, pasensyahan tayo. Pag kayo tinawag, huwag niyo akong sisisihin. Kanya-kanyang style yan. Pero yun hindi tinatawag. Hindi yun tinatawag talaga na Pag hindi nasagot ng tama siyang tatawagin. Tama. Kasi, ang totoo palang matalino, marunong
makinig. Ang totoong lumalalim, marunong makinig sa Diyos. Hindi ang demonyo, hindi ang sarili ang pinapakinggan, kundi ang bulong ng Espiritu Santo. Amen? I pray na lumalim ang pangunawa natin sa pinag-uusapan natin ngayong hapong ito. Praise God. Amen? When you listen to God, you absorb the will of God. It brings you to doing His will because you listen. So, it means, pag nakinig ka, ma-absorb mo, maintindihan mo yung pinakinggan mo. At dadalin ka niyan saan? Gawin ang kalooban ng Diyos na napakinggan mo. Praise God. Dadalin ka niya doon sa pagsunod. Yung mga bagay na naririnig mo ngayon, hallelujah, gagawin mo for His glory. Kalooban ng Diyos ang magagawa mo. Anong magiging epekto nun sa buhay mo? Ay matinding pagpapala talaga. Praise the Lord. Amen ba? Ibang usapan talaga yun. Makikita mo, hallelujah, na kung saan, lalaya. Kasi lalaya tayo talaga sa yung kawalan, kakulangan, lalaya ka. Pero depende. Sino ang pinakikinggan mo? Kasi pwede kang lumaya, panandalian. Pwede kang mapagpalap, panandalian. Pwede rin tumagal yan. Pero kapamakan, palayo sa Diyos. Anong pipiliin mo? Mabagal man, pero sigurado at matibay yun, palapit sa Diyos. Yung katagumpayan na nakuha mo ng palayo sa Diyos, expose ka niyan later on. Later on. Hello, amen? Glory to God. Kaya nga mahalaga, matutong makinig. Purihin ang Panginoon. Amen? Hindi lang yung panandali ang katagumpayan. Praise God, hindi lang yung panandali ang katagumpayan. Hallelujah. Ako sinasabi ko sa grupo namin, kasi board of trustees at officer ako, sinasabi ko, hindi lang yung ganitong panandalian ng katagumpayan. Hindi ako kontrabida. Pero it may be, kontrabida ako sa pandinig nyo. But the thing is, kasi hindi lang one time yan. Isang bagay na naranasan mo nang hindi maayos, minsan lang yon. O it can be maulit isang beses, dalawang beses, o at the most, 3 beses. Compare sa dire-diretso, anong pipiliin mo? Hello, amen? Praise God. Sana nagkakaintindihan tayo. Amen ba? Oh, that's the reason why we have 2 ears and 1 mouth. Ang sabi ng amen, dito yung isang tenga at may 2 bibig. Say amen! Amen. Isang tenga nyo, tsaka 2 bibig mo. Isang tenga mo, 2 bibig. Cheryl? Tonet? 2? Isang tenga, 2 bibig? Ang tanong ko isang tenga, 2 bibig. Sabi ko, amen? Sabi niya, amen. Hindi, ako nagtanong di ba? Isang tenga mo lang, Joey. Ba't sabi mo kanina, amen? Praise God. Mas mahalaga ang pakikinig kaysa pagsasalita. Pag nagsalita ka, inuulit mo lang yung alam mo. Pero pag nakinig ka, nadadagdagan yung alam mo. Ano yan? Pag nagsalita ka, ano yan? Uulitin mo yung alam mo. Pero pag nakinig ka, nadadagdagan yung alam mo. Kaya mula ngayon, matutunan natin makinig, first and foremost, sa Diyos, sa banal na Espiritu. Hindi mo yan ikapapahamak, ikalalago mo yan, ikatitibay mo yan. Magsabi ng amen at palakpakan si Lord yung nakaintindi. Praise God. Hallelujah. Listening is vital in loving God. Yung pakikinig sa Kanya, vital yan. Kasi kung talagang mahal mo, makikinig ki. Praise the Lord. Amen. We cannot love God and not change. Hindi pwedeng sabihin natin, mahal kita, Panginoon, pero hindi ka nagbabago. Hindi po pwede. Kaya I repeat, listening is vital. Kaya nga, pag nakikinig ka ngayon, every Sunday, at sana hindi lang every Sunday, every day narututo kang makinig sa Diyos, nababago ka. Pag hindi ka nababago, it means hindi ka nakikinig. At pag hindi ka nakikinig, hindi mo mahal si Lord. Ganun lang yun. Hello, amen? Amen?
Kaya dapat mong pakinggan, una, higit sa lahat, yung sinasabi ng banal na Espiritu. Kaya nga sa 7 churches, laging sinasabi, doon, yung ang may pandinig, makinig. Sa English, he who has an ear, let them hear. Praise the Lord. Amen. Yan. Praise God. We cannot love God and be indifferent. Praise the Lord. Hindi po pwede. Sabi mo nga sa katabi, hindi pwede. We cannot love God and not activated. Praise God. Hallelujah. Babalikan ko na lang yung para next Sunday yan, babalikan ko. Praise God. Remember that we are not saved by faith and works, but we are saved by faith that works. Huwag niyo ako mami-misinterpret ha. We are not saved by faith and works. Rather, we are saved by faith that works. Magkaiba yun ha. Hindi faith and works. Faith plus works. Hindi. Kundi faith that works. Naintindihan? It means that if we are saved, loving God is not an issue. Ulitin ko. It means that we are saved. If we are saved, loving God is not an issue. Naranasan mo bang kaligtasan? Hindi issue ang pagmamahal sa Diyos. At pag minahal mo ang Diyos, hindi issue ang pag-attend. Hindi issue ang paglilingkod. Hindi issue yung ipagpapalit mo siya, hindi issue. Praise God. Basibong ngayon ha. Bira, marunong naman hindi na. Hindi issue yung hindi sasabihin na magbanggaan kayo. Hindi. Hindi magbanggaan, kundi tumatayo sa katotohanan. Praise the Lord. Amen? Kasi minsan, nami-misinterpret yung kabaitan eh. Dapat yung maging sunod-sunuran. Hindi. May mga katotohanan na dapat tindigan. Hello. Amen. Oh, it means that if we are saved, loving God is not an issue. Definitely, we will become passionate. The moment na natutunan mong makinig, natutunan mo na magmahal sa Diyos, magiging passionate ka. Lahat ng umibig, passionate. Ulitin ko, lahat ng umibig, passionate. Pag umibig kasi, hindi napipigilan. Passionate yan. Basta't umibig. Hello? Amen? Anong ibig sabihin? Passionate in our devotion every day. Anong ulit nga? Pakibasa nga, kayo magbasa. 1, 2, 3, go. Ako, nagde-devotion ako every Sunday. At yung Sunday, alam na ni Joey. Ano ang ibig sabihin ng Sunday, Joey? Nakalimutan mo na? Anong Sunday? Ano ang sun? Anong Tagalog ng sun? Ano ang Tagalog ng day? So, Sunday ay araw-araw. Devotion mo must be every day. It must be every day. May naringgan ako ngayon. Nagsabi niya, Pastor, sabi niya gano'n, dapat talaga inuuna ko muna yung devotion ko. At magkakat ako ng curse bago ko umalis. Sabi niya. Kasi mas maganda pala yun. Ayoko na hindi nyo kilala yun. Pero sinunod niya, ayoko nang mabangga uli yung van. Hindi nyo kilala yun. Ayoko na uli mabangga yung van. Praise God. Walang income. Walang income. Praise God. Walang income. Puro na lang ako, come in. Come in. Come in. Praise God. Praise the Lord. Kailangan ito ma-establish natin. Ano ang topic natin? Muntik na makalimutan. Ano ang topic natin? Loving God the greatest? Pag minahal mo ang Diyos, passionate ka. Pag passionate ka, araw-araw yan. Okay. Hello. Amen? Number 2, pakibasa. 1, 2, 3, go!
Wala pa ba? 1, 2, 3, go! Hindi passionate na pagbabasa yun eh. Yung passionate na pagbabasa. 1, 2, 3, go! Passionate in serving the Lord. Ha? Passionate in? Serving the Lord. Dapat sa paglilingkod, passionate. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi issue yung pagod. Hindi issue yung busy. Kasi hindi naman tinatanggal sa yun eh. Pero sa pagtatrabaho mo, come on, maging fruitful tayo sa pagtatrabaho. Ayusin natin ang trabaho natin. Bakit? Later on, you will be promoted. Pero, masipag ka sa trabaho, dapat passionate ka at masipag ka rin sa paglilingkod. Hello! Praise God. Ano pa? Ito, mas malakas to. 1, 2, 3, go! Mas malakas. Oh, what is the vision? Win souls and make disciples. Inadapt natin yan. Bakit? Yan ang vision natin originally. We are apostolic kingdom people imploring the aids of divine providence in order to establish, hindi pala, preamble pala yun. Preamble pala. We are an apostolic kingdom people mandated and empowered by the Lord to do for the fulfillment of the Great Commission. I repeat. We are an apostolic kingdom people mandated and empowered by the Lord for the fulfillment of the Great Commission. Di ba napakadali? Ulitin natin. We are an apostolic kingdom people mandated and empowered by the Lord for the fulfillment of the Great Commission. And what is the Great Commission? Make disciples. And you cannot make disciples pag wala kang nawiwin. Dapat bawat isa involved dito. At walang sumagot. Talking of loving God, Talking of loving. Hindi dito pinag-uusapan yung edad. Mapabata ka o mapamatanda ka. Dapat involved ka sa mission. Hello, hindi rito pinag-uusapan ang edukasyon. May pinag-aralan o wala. Hindi rito pinag-uusapan kung may pera ka. May pera o wala. Ginagawa mo ang mission. Hello, amen ba? Amen? Amen? Pag passionate ka kasi, katulad yan, praise God. Pag may nakita, kasi pati sa GC, dapat involved yan. Hindi ako naniniwala kasi na hindi nakikita. Hindi ako nagbukas ng Facebook. Hindi ako naniniwala doon. Kasi active naman, nakikita mo naman kung active. Kaso nga lang ngayon, nagagawa na pala ng paraan. May nakalagay dyan. Halimbawa, 24 hours ago nang hindi siya naka-online. Pero nagagawa na pala ng paraan yun. Pamihira. Maging maging truthful lang tayo. Remember, the 4 levels of relationship. Ano yung una? Thoughtful. Truthful. Ano pa? Truthful and trustworthy. Tatandaan natin yan. The highest level of relationship is trustworthy. Praise God. Amen ba? Kaya hindi easy yan. Sana, ulitin ko, hallelujah, wala tayong anumang dahilan. Gawin natin ang vision na ibinigay ni Lord sa atin. Amen? Praise God. Last, number, anong number na yan? Last, pakibasa, malakas. 1, 2, 3, go. Mahina eh. Praise God. Kaya nga, may nag-response ba? Sabi ko, pinaano ko kay Pastora. Tapos nag-follow up din ako. Meron tayong fasting, sumama o hindi sumama sa Mindoro, magpa-fasting. Praise God. Tapos meron nakalagay doon. Yung iba, may nag-response doon kasama. Ano kaya yung iba? Hindi exempted. Pag ganun, passionate, pag mahal mo si Lord, dapat nagre-response. Hello, amen? Amen? Ibang usapan din, yung hindi ka nag-response doon, pero ginawa mo. Pero mas maganda, nag-response ka para at least alam. Amen? Praise God. Hallelujah. Amen ba? Pagdating naman dito, katulad niya, mga missions, isa sa nagpapabagsak ng biyaya at pagpapala ay hindi lang yung pagbibigay ng tithes and offering,
kundi pagsuporta rin sa missions. Ito hindi bola ito. Ito'y salita ng Panginoon mismo. Pag sinuportahan mo yung mga bagay na ay ibang usapan nyo. Amen? Be passionate in giving. Praise the Lord. Hindi tayo lugi dyan. Hallelujah. Meron pa pala. Kala ko last yun. Isa pa. 1, 2, 3, go. Pakibasa malakas ha. 1, 2, 3, go. Praise God. Amen? Meron pa pala. Meron pa pala. Meron pa. Pakilakas din ulit. 1, 2, 3, go. Ayun. Praise the Lord. Hindi mo lang ginawa yan ng isang beses, ng 2 beses, ng 3 beses. Dapat, consistency is the name of the game. Hello. Amen. Praise God. Hallelujah. Passionate people are happy people. Do you believe that? Praise God. Passionate people are happy people. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Konti na lang. Meron pa pala akong konti. 3 things to make you happy. Passionate people are happy people. Tingnan mo ngayon tabi mo, sabi mo sa kanya, are you happy? Are you happy? Are you happy? Ayan, may punto, may punto. Alam mo, bawat tribo, bawat lugar may kanya-kanyang punto. Ang hindi ko makakalimutan yan nung nasa Korea kami, yan. Sabi ni Sherman sa akin, anong lingwahe natutunan mo, Dad? Simple lang natutunan. Kamsamida. Kamsamida. And ibig sabihin nun, thank you. Kamsamida. Yan. Anyari sa'yo. Kamsamida. Yan. Praise the Lord. Passionate people are happy people. 3 things to make you happy. Number 1, pakibasa yung capital letter. 1, 2, 3, go. Pakilakas. Anong ibig sabihin ng toil? Bakit toil? Ano yan para 3. Pare-parehong T. When you say toil, work yan Trabaho. Magtrabaho ka. Work with all your heart and enjoy. Para sumaya ka, magtrabaho ka. Ayaw niyo magtrabaho, ba't parang malungkot kayo? Ha? Para sumaya ka, magtrabaho ka sa totoo lang. Amen ba? But the thing is, pag nagtrabaho ka, work with all your heart and enjoy. Work with all your heart and enjoy. Ganda kaya ng nagtatrabaho. Di na bali sa umpisa, maliit lang ang sweldo mo. Okay lang yon. Later on, ipopromote ka. Pero pag hindi ka pinromote at pinabayan ka, taons ka na dyan, hindi ka ini-increasean, hindi ka pinapromote, malis ka na dyan. Ginagamit ka lang praise ka. Pero pambihira naman. 1 taon ka pa lang, o kaya pambihira, months ka pa lang. Asan ang bonus ko? Ay, pambihira naman yan. Hindi pwede. Hindi naman, meron yung, may proseso ang lahat ng bagay. Alam mo, masaya kaya ang pakiramdam na yung ginagastos mo, pinagpawisan mo. Sa totoo lang. Amen? Ibang usapan kaya yon. Kasi, unang-una, pag ikaw nagtrabaho, malalaman mo, mahirap pala kumita, matututo ka ngayon. Mag-budget. Tama, Joey. Masaya yun. Naintindihan niyo ako? Amen. Praise the Lord. At doon makikita. Praise God. Ako, nung nagtrabaho ko, ang una kong sweldo, nakita kong andun yung pastor ko. Pinatapa ko, andun yung pastor ko. Tapos nung may balot doon, sabi, ay, si Brother Sergio, Sumeldo, maglilibre ng balot. Naglibre ako. Uy, libre mo. Hindi, kako. Yung pastor lang natin. Mahirap maglibre ng lahat. Pinagpawisan ko yun ng 1 linggo. Hindi para gastusin sa'yo. Bakit naman? Iba ang tinitingnan sa tinititigan. Sabi ko, hindi mo makukuha sa ganyan. Magtrabaho ka rin. Hello, amen? Amen. Saya kaya nun, yung inaani mo, yung pinagpawisan mo. Ang hirap nun kung yung puro ang nagpapawis, iba para sa'yo.
Tuloy pa rin. Hindi ako matatapos. 100% hindi ako matatapos kasi hindi matatapos ang aking... Number 2, hindi matatapos yung oras ko eh. Praise the Lord. Number 2, 3 things to make you happy. Number 1, toil. Number 2, 3T yan eh. Magtatapos sa kanya. Alam mo, hindi lang trabaho. Magpasalamat ka rin. Para sumaya ka, matuto kang magpasalamat. Have that. Always be grateful in everything. Thank you, Lord, in spite of. Alam mo, yung pagpunta namin sa Korea, masaya kami. Bakit? Ingat kami na makasagi. Baka mamaya may masagi kami. Ingat kami dyan. Bakit? Ang saya, dami budget eh. Kaya ingat kang makasagi dyan. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Pero still, Lord, in spite of, thank you. Thank you, Lord. Bakit? Pinarating mo kami sa Korea. At dinala mo pa kami sa kabundukan. Na sabi ni Pastora, mukhang isang bahay lang yata nandun. Hindi, meron din naman. Siguro mga kalahating kilometro, may katabi. At kagandahan doon, ang lamig-lamig na nga, may sapa dyan. Ang challenge ko sa kanila, shower tayo rito. Praise the Lord. Be grateful in everything. Amen? And lastly, number 3, pakibasa. 1, 2, 3, go. Paano ka maging masaya? Toil. Pangalawa, thank. Pangatlo, trust. Kapatid, una, magtrabaho ka. Pagkatapos, magpasalamat ka. Pagkatapos, magtiwala ka. Darating ang oras, payayamanin ka rin ng Panginoon. Amen? Palakpakan mo nga si Lord. Entrust to God all your worries. Praise God. All your worries yan. Bakit nawala yung R? All your worries. Yan. Praise the Lord. Amen? Diyan ko muna tatapusin. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Tumayo po tayong lahat. Praise God. Sana may natututunan tayo. Mahalin natin ang ating Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong... I'm lost without you. And this is the air I breathe. This is the air I breathe. This is the air. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. You are my daily bread. This is my daily bread. Oh, your word, oh Lord. This is my daily bread. Your very word is spoken to me, and I'm desperate for you.
without you. And I'm desperate for you. And I'm lost without you. Father, we love you so much, oh God. We entrust everything unto you, Lord. Truly, Lord, loving you is the greatest commandment. Lord, matuto kami, Lord, through the Word of God, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, Panginoon. Mababago po ang bawat isa. Titibay ang pananampalataya. Lalawak, Panginoon, ang kalaman sa iyo, Panginoon. Susunod sa iyo, maglilingkod sa iyo, magiging mabunga po ang bawat isa. Makaka-breakthrough po kami, Panginoon. ABCI family, Lord God, will grow. ABCI family will be established. And whatever gawa ng kaaway hindi mananaig sa ABCI family, in the name of Jesus, we bind you, Satan. Hindi mo kayang pigilan ang paglago, ang pagtibay, ang paglawak ng ABCI family. In the name of Jesus, magiging mabunga kami,